Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko lang po sanang i-share kung paano ko pini-prepare yung sarili ko lang pong gawa na pagkain ng mga alaga nating pusa sa kalsada. Inaako ko po silang alaga kahit po hindi ko sila inuuwi dahil araw-araw ko po silang nadadaanan doon. So, ang ginagawa ko po is meron po tayo dry food po kasi ito affordable na dry food dito at sa hindi po nakakaalam, dito ko po nakuha yung pangalan ni Mama Patrina dahil paborito niya po itong ano na to, brand na to. Petrina, pinalitan ko lang po ito ng A, letter A, Patrina. So, pang-adult cat po siya. Yun nga lang po, sobrang tigas. Sobrang tigas po kasi naawa ko dun sa mga malilit niyang anak na grabe po katigas. So, kahit ako siguro ngunguya nito, sasakit ang gilagid ko dito. Kawawa. So, ang ginagawa ko po, ito pong dry food na to, binababad ko siya. Ganito po ang nagiging itsura niya. Pag nababad siya ng kahit 2 oras lang. Ito po kasi 24 hours nang nababad eh. Mahigit na, or halos. Kasi kahapon ko pa to nilagyan ng tubig. Tapos ito po sinahaluan ko ng minsan chicken, kaya isda. Yan po, malilit na portion ng tira or kinuha ko sa kantin. Tapos dinahalo, hinihimay ko po yan. So, ganyan po. At kumuha ko ng kapirasong manok. Himayin po natin yan at ihalo dyan. Hinihimay ko yan ng maliliit para po mag-complement po ng gusto yung lasa sa binabad na dry food. At gustong gusto po nila kasi nung una puro dry food parang nananawa po sila. Tapos naisip ko baka matigas. Tapos sinahalo ko, ginawa ko, binabad ko. Pag nilalagyan ko po sila ng dry food dati, inahaluan ko ng tubig. Pero matagal po bago lumambot ng gusto yon kahit lagyan mo ng tubig. Yan po, tinatanggal natin yung buto, no? Kasi kawawa sila. Kahit ikaw naman na tao, kakain ba ng buto eh. Diba sasakit ang lalamunan mo? Baka may infection pa yung lalamunan mo pag nasugatan. Yan po. No? Dati po nung bata ako, kala ko okay lang talagang kumain ng mga tinik-tinik yung mga pusa at asot, buto at saka tinik. Yun po nakalakihan lang natin dahil ginagawa ng matatanda. Dahil siguro wala namang, hindi pa ganong uso noon yung sobrang care sa mga halaga. Noon po kahit tinik-tinik, tuwang-tuwa na yung mga pusa natin, di ba? At saka aso. Pero noon pong bata ako, hindi po ako nakapag-alaga ng pusa. Aso, nakapag-alaga po ako. Yun po, ilang beses ako nag-alaga ng aso. Wala pang marunong magreklamo sa animal welfare. Ito po, piraso, 2 piraso po ng isda yan. O, bali, buong isda na parang, hindi ko alam anong isda to, matambaka ba to, or inihimay po natin at ihalo din natin dyan. Yung pong kwento ko tungkol sa pag-alaga ng aso noon. Yun po, ginagawang pulutan. Kawawa po yung mga alaga ko. Siyempre, akong gagawin ko dahil nakatali yun. Pinapakawalan ko pagka narinig kong may okasyon, tas magiinuman. Papakawalan ko po yan. Kasi pag nakawala yon, matagal bago siya umuwi. Parang excited na mapakawalan. Hanggang sa mahirapan silang maghanap sa aso. Pero sa huli po nahuhuli pa rin nila at nakukuha. So ang ginawa ko po, di na ako nag-alaga ng aso. Kahit po, siyempre bata ka pa, wala kang magagawa. Sabi nila, papalitan na lang ng maliit na tuta. Siyempre, iba pa rin po yung inalagaan mo at lumaki na. Kilalang kilala ka na ng aso mo. Tapos, tuwing uwi ka galing sa school, sumasalubong na yan at nagtatatalon na sa tuwa. Yun po. Kahit di nyo tinatanong, naikwento ko lang kasi naalala ko pa nung nag-alaga ako ng aso. 2 beses po yun na kinatay. Tapos yung isa naman, namatay dahil sa sakit. Kasi hindi ko tinatali yon. Si Chuchay, ang pangalan. Si Brownie, tsaka si Spot. Si Spot, tinawag ko siyang Spot kasi meron siyang parang black eye sa mata. Tapos si Brownie naman, kulay brown talaga. Si Chuchay, yun yung namatay. Dahil hindi po nakatali kung saan saan napunta, pumupunta.
Siguro po nakakain siya ng ano, alam niyo po yung mga palaka noon sa bukid na bali ganyan po. Hinihimay ko yan, no? Mga kaposa. Tinatanggal ko po yung mga tinik para sigurado pong hindi tutusok sa lalamunan ng mga alaga natin. Tapos lalagyan po natin ng halo lang po itong ano. Ganyan po itsura niya, no? Ayan po, ang lambot na. Oh. Ihalo lang po yan, no? Ihalo ko lang po. Tapos yung matitira nito, i-rep ko ulit. May rep naman po dito sa trabaho. Bali, yun lang po for today. For today video, hindi puro sila, hindi puro pusa sa kalsada. Gumawa naman ako ng kakaibang video. Sana po magustuhan nyo. Please like and follow po. Tuwang-tuwa po ako kasi nung nagumpisa po ako sa page ko, ang mga followers ko lang is mga anak ko, tsaka counting kaibigan, nasa 30 lang yata followers ko. Ngayon tuwang-tuwa po ako kasi pinapanood po ng hindi ko kakilalang mga videos. Tapos po is nasa 155 na po ang followers natin. Within 2 months pa lang ang ating page. Masayang masaya po ako kasi hindi ko po kakilala ang iba. At nag-follow po sila. Naging nagko-comment minsan, nagla-like sa mga videos. So far wala pa tayong basher. So sabi po nila pag nagkaroon ka ng basher, ibig sabihin nakikilala ka na ng tao, pati ni Meta. So ito po, salamat. Mamaya po ipapakita ko lalagay natin sa kung saan po naglalagay yung ating mga alaga sa kalsada. Bibigyan po natin ng foods. Salamat po sa panunood. Ganito na lang po ang video natin. Thank you.